Okay, isang mapagpalang araw ulit sa ating lahat, mga kapatid. Ito muli ang inyong lingkod, ang Kohelet Ministry na muling maghahatid sa atin ng salita ng ating Panginoon. So, episode 62 na po tayo. Shout out ulit sa ating mga taga-subaybay at yung mga patuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Ang sabi po ng Panginoon sa John 8:47, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos, ngunit ang hindi nakikinig ay hindi sa Diyos. So maliwanag na ito pong nakikinig sa atin, kayo po talaga ang para sa Diyos. At ito po yung katunayan na tayo ay sa Kanya. Kasi nakikinig tayo ng Kanyang salita. Okay, natapos po natin yung ating lesson. Meron po tayong series na pinag-aaralan. So natapos po natin yung lesson na ikalawang pagbabalik ng ating Panginoon at napag-aralan natin ang mga rason kung bakit siya babalik. So nakita po natin na ang mga tao ay kahit may pananampalataya o wala, mabautismuhan man o hindi, meron talagang isang siguradong mangyayari sa bandang huling ng pagkakataon ng buhay natin o ng sanlibutan ito. Ito yung muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ano man ang status natin sa ating pananalig, makasunod man tayo o hindi, ang Panginoon po ay tiyak na babalik sa pangalawang pagkakataon. Una, upang iligtas yung mga naghihintay sa Kanya. Pangalawa, upang tanggapin yung mga parangal ng mga taong nagpupuri sa Kanya. Pangatlo ay upang humatol at ilantad yung mga lihim ng mga bagay na natatago sa kadiliman. At yung huling pinag-aralan natin upang lupigin ng lubusan ang kanyang kaaway. At ang kaaway na huli niyang pasusukuin itong kamatayan. At alam naman natin na ang dahilan ng pagparito ng Panginoon para magbigay ng buhay na walang hanggan. At sigit sa lahat ay makasama natin siya sa kanyang kinaroroonan. So napakaganda po nung ating mga napag-aralan at interesado po kayo, balik-balikan niyo po lang yung mga video na yan, nandiyan lang din po sa YouTube. At ang pagdating ng Panginoon ay tiyak. So, at ang nakakaalam lang ng kanyang pagparito ayon sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang kanyang Ama. Kaya ang attitude natin bilang isang Kristiyano o tayong mga tao na nananampalataya sa Panginoon, maging handa tayo lagi. So, alam natin sa pagbabalik ng Panginoon may parurusahan at meron siyang isasama sa kanyang kaharian. So, anuman ang desisyon natin sa buhay, anuman ang kahinat natin sa buhay, tiyak na ang Panginoon, tayong lahat ay haharap sa Panginoon na para tanggapin yung mga hatol sa atin. Kaya nga kung tayo po ay nagpapasawalang bahala sa mga espiritual na bagay, so tandaan natin napaka ah, reliable ng source natin ang banal na kasulatan para matiyak natin na na tayo ay hindi mahatulan at upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So episode 62 na tayo mga kapatid at ano pa yung pag-aaralan natin. So pag-aralan natin yung final destination ng mga taong parurusahan at mga taong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. So alam natin sa pagbabalik ng Panginoon, darating siya upang humatol at unang puwede nating gawin, alamin kung saan ba yung punta nung kanyang mga hatulan. So, dalawang H lang po yung pamimilian natin. Parehas itong eternal, ibig sabihin walang hanggan. Lahat po tayo ay magkakaroon ng buhay na mabubuhay muli, pero hindi na po tayo mamamatay. Kaya nga napasuko na ng Panginoon yung kamatayan sa kanyang muling pagbabalik. So, ibig sabihin lang, tayo ay palagian ng mabubuhay. Ang maganda rito, kung tayo'y kapiling ng Diyos sa langit. Ang mahirap lang
kung tayo ay mawawalay sa Diyos, doon naman ang destination natin sa impyerno. So, yun po yung nakakalungkot, yung habang panahon tayong pahihirapan araw-gabi doon sa impyerno. Masarap po sana yung kung hindi man tayo nagtagumpay dito sa sanlibutan ng mga kayamanan o ng kaginhawahan. So, naisin natin na tayo ay magtagumpay sa kabilang buhay, kapiling ang Panginoon na taglay natin yung kaginhawahan sa buhay. So, ma-experience naman natin sa buhay natin yung maging maginhawa tayo. Hindi po maging mayaman, yung maginhawa po tayo sa lahat ng pagkakataon. At mararanasan yon sa langit ayon sa banal na kasulatan. So, pag-usapan natin ang impyerno. Isa rin ito sa final destination ng mga tao. Ang makakarating dito, yung mga taong makasalanan na hindi nagkaroon ng kapatawaran. So, lahat ng tao ay makasalanan, lahat tayo nagkakasala. Kaya nga ang tao sa sanlibutan, dalawa lang. Merong pinatawad o napatawad sa kanyang kasalanan at yun namang isa ay hindi napatawad sa kanilang kasalanan. Kaya lagi nating nililinaw sa ating mga pag-aaral at kung bakit natin ibinabahagi yung mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan. Ibig sabihin, malalaman mo kung paano ka mapatawad sa iyong kasalanan upang hindi ka humantong sa dako ng impyerno. So, totoo bang may impyerno? At kanino ba ito inihanda? So, tingnan muna natin yung katagang impyerno. Saan ba natin pwedeng makita? So, meron po akong i-share sa inyo sa Matthew chapter 10. Ang sabi rito sa verse 28, ang sabi rito, "Huwag niyong katakutan ang pumapatay ng katawan, ngunit hindi nakapapatay ng kaluluwa. Sa halip katakutan ninyo ang nakapapatay ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno." So, imagine natin yung sinabi dito ng Panginoon. Kung merong mamamatay tao na pumapatay ng katawan, huwag niyong katakutan 'yan kasi walang kuwenta yung kanilang gagawin. Ibig sabihin, hindi 'yun yung pambihira na dapat nating katakutan. Sa halip pala, ang katakutan natin yung puwedeng magdala sa atin sa impyerno, which is ito yung ating Panginoon. Kaya nga kung babasahin natin sa, ah, Ecclesiastes 12 verse 13, makikita natin po doon yung buong katungkulan ng tao. At ang buong katungkulan ng tao ay isa na yung matakot sa Diyos. At ang reason kung bakit kailangan mong matakot sa Diyos, kasi siya lamang ang may kapangyarihang magdala sa atin sa impyerno. Ang pagdadala ng Diyos sa atin sa impyerno ay dahil hindi ka naging masunurin sa Kanya at sinuway mo siya, hindi mo siya kinilala. Ang daming tao sa panahon natin ngayon talagang hindi kasali ang spiritual matter sa kanilang buhay. Lagi na lang silang pisikal kaya minsan nakakalungkot isipin na ang mga tao gustong-gusto sa heaven pero ayaw namang makinig sa salita ng Panginoon. Kaya nga sabi rito ang dapat katakutan natin yung sabi rito, yung nakapapatay ng kaluluwa, yung makapagdadala sa atin doon sa impyerno. Ang reason kung bakit tayo dadalhin ng Diyos sa impyerno dahil tayo po ay napailipin kay Satanas, doon sa diablo. Once na tayo ay napaalipin sa kanya, tinuturing tayo ng Panginoon na makasalanan, at tayo ay nagiging alagad ng diablo, yung mga ayaw ng salita ng Diyos, obviously na hindi yan ang mga taong may gusto sa Diyos. 'Pag gusto natin ng Diyos, pati salita niya magiging gusto natin. Kaya nga nakakalungkot na minsan may tayo, mahal ko ang Diyos, pero ayaw naman niya ng kanyang salita. Ang salita ng Diyos ang bibigay sa atin ng kaalaman o karunungan para makaiwas tayo sa
impyerno. So, meron pala talagang hell at ang sabi, ang makapagdadala roon sa atin sa hell walang iba kundi yung makapangyarihan sa lahat. Ito'y walang iba kundi ang ating Panginoon. So, may destination pala ang masasama at ito'y walang iba kundi ang impyerno. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 32, 33, ang kumilala sa akin sa harapan ng maraming tao ay kikilanling ko rin naman siya sa harap ng aking amang nasa langit. Ngunit ang magtatwa sa akin sa harap ng mga tao ay tatatwa ko rin siya sa harapan ng aking amang nasa langit. Kung i-deny natin ang Panginoon ay ang sabi niya, i-deny din niya kayo sa harapan ng aking amang nasa langit. So, ibig sabihin, di-deny din tayo ng ating Panginoon pag dininay natin siya sa harapan ng maraming tao. So, ibig sabihin, as believers, as Christian, so dapat huwag tayong mahiya o huwag nating ikahiya ang ating Panginoon upang sa pagharap natin sa hukuman, hindi rin niya tayo ikakahiya sa harapan ng kanyang amang nasa langit. Kasi pag ikinahiya rin niya tayo o dininay din niya tayo, alam natin na hindi tayo makakapasok sa buhay na walang hanggan. Kaparusahang walang hanggan. Kaya nga, sino ba yung pwedeng magdala sa atin, magtaboy sa atin upang tayo makapasok doon sa kaparusahang walang hanggan? Ito yung hell. Kaya nga sa atin, merong final destination yung mga taong hindi mapapatawad sa kasalanan. May final destination yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos at hindi nananampalataya sa Diyos. At may final destination ang mga taong suwail, lalo higit ang magiging kampo ni Satanas doon sa impyerno. So, ang impyerno ay isang lugar na hindi ka nais-nais. Ayaw ng Diyos na makarating ka diyan, pero kung tayo po talaga'y patuloy na susuway sa Diyos at patuloy na susunod sa dyablo, kung ano yung gusto ng katawan, kung ano yung gusto ng dyablo, yun yung ating ginagawa. Hindi natin siya isinasama sa buhay natin, hindi natin kinikilala ang Diyos, kaya nga yung mga parurusahan doon sa lugar na yon, maliwanag na mababasa natin dito sa Biblia kung sino-sino sila at kung paano sila makakapasok sa lugar ng impyerno. So, ano ba yung katangian ng impyerno? Ibig sabihin, ano bang meron sa impyerno? Alam natin na may hell, may impyerno, aralan ka man o hindi, alam natin na merong hell. At ang kadalasan nga ng rason kung bakit nagpapakabuti ang mga tao dahil ayaw niya rito. Ang iba nagsisimba, nananalangin, dahil ayaw niya rito sa impyerno, gusto niya sa buhay na walang hanggan. Pero kung hindi natin marireceive yung instruction ng Panginoon para makaiwas ka sa impyerno, so posibleng makapasok tayo sa lugar nito at ang lugar na ito ay isang lugar ng lawa ng apoy at asupre ayon sa description ng Biblia. Kaya nga kung tayo ay natatakot sa apoy o nasasaktan kapag nasusunog, so kapag hindi po tayo napatawad sa ating kasalanan, hindi natin natanggap yung grace ng ating Panginoon, so tayo po ay mapapabilang sa mga itatapon sa lugar na ito. So ang sabi, ito'y lawa ng apoy at asupre. Basahin po natin sa verse 10 ng chapter 20 ng Revelation. Sabi rito, at ang diablo na nandaya sa kanila ay itinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa mga bulaang propeta. Magkakasama silang pahihirapan araw-gabi magpakailanman. So, ang diablo, ang mga bulaang propeta, at maging kampo nito. Ibig sabihin, pag sinabing bulaang propeta, ito yung nagtuturo ng mali o nanghuhula ng mali o ibig sabihin, nag-aakay sa kamalian. So, ang mga tao, pwedeng biktima nito ng mga bulaang propeta na ito. Lalo higit yung nagdi-deny tungkol sa ating Panginoon, yung hindi tumatanggap na ebanghelyo, may nagtuturo na hindi mo kailangan si Jesus, hindi mo kailangan ebanghelyo. So ito yung mga tao na mga bulaang propeta.
at ang destination nila kasama nung dyablo, kasama nung halimaw, kasama ng mga kampon. Sabihin yung mga alagad ni Satanas o yung ng dyablo. Kaya nga sa atin, tingnan natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay kabilang sa alagad ng dyablo. Kaya nga rito, ang sabi, ito'y lugar ng na lawa ng apoy at asupre. So, para bang kung titingnan natin, kung bibigyan natin ng magandang illustration, ito'y parang isang lawa ng tubig. At yung lawa na yan, posibleng lumubog ka diyan o posibleng lumutang ka diyan, depende kung marunong kang lumangoy. So, ito pala isang lugar na pwede kang ilubog o pwede kang naandoon sa isang lugar na kung ito'y tubig, pwede mong ma-enjoy kung magaling kang maglangoy. Pero ang sabi rito, ito'y lawa ng apoy. At kung tayo ay masasadlak yan, imagine mo ikaw ay nakababad sa apoy. Para kang niluluto araw-gabi, magpakailanman. Ang description dito, pahihirapan araw-gabi, magpakailanman. So, ibig sabihin, pag sinabing magpakailanman, mararanasan mo habang panahon yung paghihirap doon sa apoy. Maging araw man o maging gabi, ibig sabihin ay talagang walang pahinga na ikaw ay nakatubog o nakalublob doon sa lawa ng apoy at asupre. Pag sinabing asupre, ito yung pinakamainit na parte ng apoy. Kung titingnan natin, kung siguro ang iba sa inyo alam po yung acetylene, yung ginagamit ng mga welder, ng mga kung sino-sino nagka-cutting ng mga bakal. Ang asupre, ito yung kulay blue do sa dulo ng torch ng cutter. Kapag tinamaan nito yung mga makakapal na bakal, talaga pong nalulusaw sa sobrang init. Kaya nga 'pag ito'y kinating na ipupus lang ito ng hangin, ng oxygen, and then talagang malalagot niya yung kahit gaano kakapal na bakal. Ibig sabihin, yung apoy na paglalagyan sa atin hindi ordinaryong, apoy lang kundi isa sa pinakamainit na parte ng apoy, ang paglalagyan doon sa mga taong magiging kampon ng dyablo at lalo higit magiging kahit yung mga bulaang propeta at yung magiging biktima ng mga bulaang propeta. So, kung bakit maraming mapaparusahan sa impyerno kasi marami pong nagliligaw sa atin. Kaya nga kung tayo po ay para makaiwas na 'wag madaya, lagi po tayong mag-aral ng banal na kasulatan, itong Biblia. So, maganda po itong basahin at makikita natin dito yung mga bagay na gusto at ayaw ng Diyos, lalo higit yung pagkakaroon natin ng buhay na walang hanggan para makaiwas din tayo sa impyerno. At nakasulat din dito kung sino yung mga kandidato sa impyerno, kaya nga kung alam mo na ginagawa mo yung isang bagay para maging candidate ka sa impyerno, 'pag nabasa mo ito, iiwasan mo na ito kung talagang hindi ka takot maimpyerno. Sa aking pangangaral, matagal na po ako nangangaral, almost 30 years na po akong nangangaral. Wala akong natanong sa aking pagtuturo, walang sumagot sa akin sa tanong na, "Saan niyo ba gusto after this life? Gusto niyo ba sa impyerno o sa heaven?" Lahat ng sumagot sa akin gusto lahat sa heaven at walang sumasagot na gusto ko sa hell. So, hindi biro ang hell, pagtandaan po natin. Kaya nga kung tayo po ay gusto lahat sa heaven, kahit ang mga masasamang tao, so kailangan niyo ng, pagpapatawad na nagmumula sa ating Panginoon. So, napag-aralan na po natin yung solusyon sa kasalanan. Reviewin niyo lang po itong mga previous video natin. Makikita niyo roon kung papaano tayo mapapatawad sa ating kasalanan at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang magiging kandidato rito yung hindi napatawad sa kasalanan. So, tandaan natin bakit ang dyablo yung priority na siyang, makakarating dito. Siya kasi yung unang-unang mandaraya. Siya yung nag-uudyok sa tao para ang tao ay magkasala at lumayo sila sa Diyos. Kaya nga tayo kung tayo ay malalayo sa Diyos, si Satanas ay patuloy na kumikilos sa buhay natin. Pero kung tayo makakalapit sa Diyos, tayo at makalapit na,
tayo po ay, seryosong tutuksohin pa rin ni Satanas para maibalik niya tayo doon sa kanyang presensya at 'wag nating purihin ang Diyos upang tayo mapahamak din kasama niya. Kaya nga kung hindi po tayo natatakot sa hell, tandaan natin, ang masasadlak dito ay sobrang hirap ng daranasin. Kasi sabi ito'y lawa ng apoy at asupre at, matindi rito ang paghihirap niya araw-gabi, magpakailanman. So, marami pong tumanggap sa ating Panginoon. Marami rin po akong, naturuan, na-baptize. Number one reason nila kung bakit tatanggapin nila ang Panginoon, minsan hindi yung pananampalataya po, eh. Hindi ang pagiging Panginoon ng ating Panginoon. Yung maging savior ang Panginoon. Bakit gusto nilang ma-save? Kasi natutunan nila itong hell na sobrang init, sobrang hirap, sobrang nakakatakot na lugar. Imaginin natin araw-gabi, magpakailanman nakatubog ka doon sa hell na hindi ka naman mamamatay. Kasi wala ng kamatayan, parehas eternal na. So, ano yun mo lang gagawin mo lang doon? So, doon ka nakababad magpakailanman. So, ito po yung isang, description ng hell. Pangalawang description ng hell aside from, ah, lawa ng apoy at asupre, ito isang lugar din ng paghihirap. Kaya nga minsan kung, tayo'y naghihirap na sa ibabaw ng salimutang ito and then ayaw pa nating, makaiwas sa paghihirap dahil hindi natin nakilala ang Panginoon, hindi tayo napatawad sa kasalanan. So, kapag namatay tayo, panibagong paghihirap naman ang susuungin natin. At ang sabi nga do'n sa Matthew 25 verse 46, ang sabi rito, "Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang matuwid ay tatanggap ng buhay na walang hanggan." So, saan itataboy itong mga masasamang tao na ito? Kasi kung pag-aaralan natin yung Matthew 25, ito po yung tungkol sa mga, taong hindi nagkaroon ng pagmamalasakit sa kapwa, naging masama sila, naging makasalanan sila. Ito po yung mga hindi nakasunod sa utos ng Diyos na mahalin siya at mahalin ang kapwa. So, ibig sabihin, ito yung mga taong, itataboy ng Panginoon. Ang tawag po sa mga ito ay kambing, yung mga nasa kaliwa. Ang description ng Panginoon kapag siya ay nag-judge, ang tupa nasa kanan, yung kambing nasa kaliwa. Yung tupa na tinatawag, ito po yung mga taong sumunod sa ating Panginoon. Pero yung mga kambing na tinatawag niya rito, ito yung mga suwail, ito yung mga taong hindi sumusunod sa ating Panginoon. Kaya pagdating ng paghuhukom, ang sasabihin ng Panginoon sa kanila, kayong mga nasa kaliwa, pasaapoy kayo na hindi namamatay. At yung mga nasa kanan, hali kayo at pagpapahingin ko kayo kasama ko. So, ibig sabihin, merong promise ang ating Savior, ang ating Panginoon sa mga tao. Kaya nga kung ang mga tao po ay magiging patuloy na suwail sa ating Diyos, so isa itong, lugar na mapupuntahan nila. Ito yung lugar ng paghihirap. Ang description dito, kaparusahang walang hanggan. So, ibig sabihin, talagang parurusahan. Hindi po ito 'pag sinabing parusa, punishment, ibig sabihin meron kang tatanggaping hindi mo nais sa iyo para hindi mo nais gawin para sa iyo. Kaya nga maganda itong alam natin, ang buhay pala natin hindi lamang dito hanggang sa kabilang buhay. At ang maganda rito, ang mga mapupunta rito ay, makakaiwas sana kung tayo'y makikinig ng salita ng ating Panginoon. So, ito'y lugar din ng ano, apoy na hindi namamatay at mga uod na kumakain sa kanila. Kaya nga kung akala natin minsan para bang apoy lang, eh, pero meron pa rin palang uod na kumakain sa mga nandoon sa ano, nasa impyerno. Ang sabi rito sa Mark chapter 9, "Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo, mabuti pang mapunta ka sa langit na putol ang isang kamay kaysa may dalawa kang kamay na mahuhulog ka sa impyerno.
sa apoy na hindi namamatay, do'y hindi namamatay ang hindi namamatay ang apoy at hindi rin namamatay ang uod na kumakain sa kanila. Ibig sabihin meron pang uod na kumakain doon sa mga mapaparusahan sa impyerno. Nakatubog ka na sa apoy, walang hanggan, araw-gabi, kakainin ka pa ng uod. So, ano yung mga sino yung tinutukoy dito ng Panginoon? Yung mga taong hindi tumitigil sa paggawa ng kasalanan. 'Pag sinabi ng Panginoon, "Putulin mo yung kamay," hindi po literal na kamay yun, gawa ng kamay. Kung yung mga gawa ng kamay mo ang magiging dahilan para maimpyerno ka, sabi ng Panginoon, maigi pang putol ang iyong kamay na pumasok ka sa langit na kaysa meron kang dalawang kamay na pupunta ka naman sa impyerno. Ibig sabihin, ang warning po ng Panginoon sa atin, hindi lang kamay ang pinag-usapan dito, kamay, mata, paa. So, sa atin na ayaw ng Panginoon actually na ikaw ay parusahan. Kaya nga ang warning ng Panginoon, gano'n na lang. Alisin mo, putulin mo yung iyong mga gawa na nagdudulot sa iyo ng kapahamakan para masadla ka sa impyerno. At binanggit niya rito, ang sabi, doon ang mga uod ay hindi namamatay, hindi rin namamatay ang apoy. Imaginin natin, merong tao na takot sa uod, eh. Pero meron din naman taong niyayapakan lang yung uod, hindi siya natatakot. Pero sa kabilang buhay pala, 'pag napunta sa impyerno ang bawat isa, meron pa ring uod doon na hindi namamatay na kumakain sa'yo araw-gabi. Hindi ka rin naman mamatay-matay. So, tandaan natin, pagdating ng Panginoon, ang sabi, hindi na mamamatay ang lahat. So, lahat bubuhayin, yung mga nangamatay, bubuhayin at bibigyan ng bagong katawan. So, itong ating, ah, katawan na nasasaktan, ito rin yung makakaranas ng paghihirap. Bakit po nasasaktan yung katawan natin? Kasi kasama yung ating kaluluwa. At pagdating sa panahon na nilisan natin ang sanlibutan ito, ang matitira na lang po sa atin ay body. Ito po ay wala ng pakiramdam. Ang nakakaramdam na parte ng katawan natin ay walang iba kundi yung kaluluwa na siyang haharap sa ating Panginoon upang parusahan araw-gabi. At ang maganda diyan, yung kaluluwa mo na yan magkakaroon ng katawan para parusahan, para kainin, para ilubog doon sa impyerno, araw-gabi magpakailanman. Kaya nga nakakatakot ang impyerno. Seryoso po ang impyerno nag-iimbita sa atin, baka akala niyo. Yung mga hindi nakakilala sa Diyos, ito po yung mga taong dapat ay nag-iisip paano niya makikilala ang Panginoon na siyang may kapangyarihang magtaboy sa atin doon sa impyerno. Kung bakit ka itataboy, kasi hindi po tayo nakinig sa Kanya. Hindi po tayo kumilala sa Kanya, hindi natin siya kinilala bilang Diyos, at lalo higit hindi tayo sumunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga ang ginagawa nating pangaral na ito, isang ministeryo ito na makakatulong sa ating lahat upang tayo makaiwas sa kaparusahan. Ayaw ng Diyos na tayong lahat ay parusahan. Originally, ang impyerno ay i-design ng Panginoon para sa diablo lang. Kaya nga kung tayo ay mapapahamak, minsan naging alagad din pala tayo ng Panginoon, hindi natin mamamalay. So tingnan natin kung kanino ito nakalaan ang impyerno. Ang sabi rito sa verse 41 ng 24 pa rin, at 25 pa rin ng Mateo. Sabi rito, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, ito yung tinutukoy ko kanina, "Lumayo kayo sa akin, mga sinumpa, kayo'y pasaapoy na hindi namamatay, na inihanda para sa diablo at sa kanyang mga kampon." Originally, ang impyerno ay inihanda para sa diablo.
Pero kung tayo'y magiging kampo ng dyablo, posibleng mapabilang din po tayo dito. Kaya nga ang gusto ng Panginoon kung bakit merong Biblia o merong banal na kasulatan, para hindi po tayo humantong sa kahirapang ito, sa parusang ito. Maging seryoso po tayo sa buhay. Ang buhay natin hindi po humahangga't dito lang. Meron pong ikalawang, muling pagkabuhay at meron pang buhay matapos nito. Ang buhay natin dito, ito yung preparation place po natin, mga kapatid, kung saan natin gusto sa kabilang buhay. So, lahat tayo pantay-pantay, binigyan ng biyaya ng Panginoon. Ano man ang tinatamasa ng mga taong makasalanan, mga taong mga pinatawad, parehas lang din po. Ang pagkakaiba lang, merong mga taong napatawad dahil naniwala sila sa Diyos at merong hindi. Kaya tayo, maging wise po tayo, mga kapatid. Susunod, pag-usapan natin kung bakit may impyerno. So, tingnan natin mabuti at nakita natin na impyerno ay isang destination din pala. Parehas everlasting. Parehas ng buhay na walang hanggan at saka kapahamakang walang hanggan. So, mga kapatid, hopefully sa maikling, kuwento na ito, maikling pag-aaral na ito, nakita natin na meron palang impyerno at seryoso ang impyerno na nag-iimbita sa sangkatauhan. Huwag po tayong pumayag na mapunta tayo doon. Okay, God bless po sa inyong lahat. Sumainyo ang pagpapala ng Panginoon sa susunod nating pagkita-kita, mga kapatid. Muli pag-aralan natin yung mga bagay-bagay pa kung bakit may impyerno. God bless po sa inyong lahat.